Miss, anong ginagawa mo dito? Ba't hindi ka pumunta sa ospital? Di ba gusto mo makita si Angeline? Kahit naman makita ko siya, hindi magagawa pa ba ako? Patay na siya, di ba? Alam mo, lasing ka lang eh. Mabuti pa pumasok ka na sa loob. Ayoko. Halika na. Ayoko. Ano bang plano ng parents niya? Kung kailan ibuburol sa Angeline? Hindi ko din alam eh. Nung umalis ako sa ospital, inooperahan pa si Angeline. Inooperahan? Di ba patay na nga siya? Bakit kailangan na-operahan? Nag-decide kasi sila mommy at daddy na i-harvest daw yung puso ni Angeline. Kaya ibibigay na lang daw to sa isang taong kailangan ng transplant. Kanino? Kanino ililipat yung puso ni Angeline? Kay Lyra. Sa anak ng babaeng nagdala kay Angeline sa ospital. Lyra? Narito ang puso ko, inaalay lamang sa'yo, aking pangarap. Kahit saglit, ang ikaw at ako'y magkapiling. Minsan pang makita ka, damdamin na. Miss Banaag? Ma'am, Pwede niyo na akong makausap si Doc? salamat po. Doc, magandang umaga po. Morning. Miss Seni Banaag? Opo. Tama ba? Opo. Have a seat. Usap-usapan dito sa ospital ang operasyon ng anak nyo. At bihira sa bansa natin ang ganitong operasyon. Kumusta na ba? Tapos na ba? Hindi pa po, Doc. Pero nagpunta po ako dito para pag-usapan po yung bayarin po. Doc, alam ko po na milyon ang babayaran namin sa ospital dahil sa operasyon. At nurse lang po ako. Pero ipinapangako ko po sa inyo na kahit na maliit ang sweldo ko, gagawin ko po ang lahat para mabayaran po ang ospital, para mabayaran po lahat ng obligasyon ko. Mrs., huwag niyo nang alalahanin ng mga bills. Kinausap na ho ko ni Mr. Saavedra at sinagot na ho niya lahat ng gastos. Huh? And congratulations. Wala na ako kayong iisipin. Salamat po. Salamat po. Hintay sa pag-ibig.